Ang batang lalaking ito ay walang iba kundi ang ating bida, si Li Chou. Ipinanganak siyang isang walang kapantay na henyo, ngunit dahil siya ay isang anak sa labas ng pinuno ng angkan, hindi siya nakatanggap ng anumang pribilehiyo. Gayunpaman, may isang bagay silang hindi alam. Itinatago ni Chou ang isang sikreto, na kabisado niya ang bawat teknik ng martial arts sa loob ng angkan. Ito ay posible dahil sa isang espesyal niyang kakayahan, isang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na basahin ang mga alaala na nakapaloob sa mga sandata. Ang mga sandatang ito ang naging kanyang pinakadakilang mga guro. Nagsisimula ang kwento sa mga hindi pa natutuklasang rehiyon ng Hilagang Korea. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga martial artist ang nagtipon, nag-uusap. Sa gitna nila, isang binata ang nakatayo, nagmamasid sa paligid ng may pagkalito. Noon lang, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit, may hawak na 2 baso ng tubig. Hoy, binata, ito ba ang unang beses mong sumali? Nag-alinlangan ang binata sandali bago kinuha ang isa sa mga baso at tumango. Oo, nakapasok na ako sa mga portal at dungeon dati, pero ito ang unang beses ko sa ganitong lugar, kaya medyo kinakabahan ako. Nang marinig ito, ang lalaki ay tumawa ng malakas. Haha, kung gayon, mas mabuting maghanda ka. Ang mga lugar na tulad nito ay inabandona na daan-daang taon na ang nakalipas, kaya tiyak na puno ito ng mga halimaw. Baka may mga sinauna pang ang nagtatago. Habang nagsasalita siya, ang lalaki ay umupo sa tabi ng batang mandirigma. Pagkatapos, na parang biglang may naalala, ang binata ay lumingon para magtanong, pero ang pinuno ng ating ekspedisyon ay mula sa prestihiyosong angkan ng Lee Marshall, di ba? Narinig ko na kapatid siya ng pinuno ng angkan, kaya tiyak na napakalakas niya. Sa mga salitang iyon, ang mas matandang lalaki ay sumulyap sa isang tao sa malapit bago umiling na may mapanuksong tawa. Ang ibig mong sabihin ay ang lalaking iyon. Wala siyang espesyal. Isa lang siyang anak sa labas, sapat na mahina para itapon mula sa angkan. Ang lalaking tinitingnan niya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nasa kanyang 40s, na may ekspresyon ng pagod, walang pinagkaiba sa isang walang trabahong palaboy. Ito ang ika-9 na lehitimong anak ng kagalang-galang na angkan ng Lee Marshall, si Li Chou. Habang tinitingnan ang medyo magulo na hitsura ni Chou, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagpatuloy sa kanyang mga puna, hindi lang siya walang kakayahan, kundi kulang din siya sa tiyaga. Kaya kahit sa edad niya, nakarating lang siya sa ika-7 antas sa martial arts. Paano tayo aasa sa isang taong tulad niyan? Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng itim ang humakbang pasulong at kinausap si Chou. Pinuno ng ekspedisyon, dapat na tayong umalis. Nang marinig na may tumawag sa kanya, bahagya lang itinaas ni Chou ang kanyang tingin bago ibinaba muli ang kanyang ulo at bamulong, sige. Sa gayon, ang grupo ay mabilis na nag-impake at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nakaramdam si Chou ng lumalaking pagkabalisa tungkol sa paglalakbay na ito. Habang naglalakad siya, ang mga iniisip ay naglalaro sa kanyang isipan, ang Black Spear Corps ay naglilingkod sa pinuno ng angkan ng Lee Marshall. Dapat nila akong protektahan, pero parang may mali. May masama akong kutob tungkol dito. Tahimik na nagbabala si Chou sa kanyang sarili, habang ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay nagsimulang bumalik sa kanyang isipan. Noon, humawak ako sa pag-asa at mga pangarap. Ang sandaling napagtanto ko ang bigat ng pagiging bahagi ng prestihiyosong angkan ng Lee Marshall ay siya ring sandaling pinili ako ng isang kataas-taasang banal na sandata noong seremonya ng pagpili noon. Noon, naniniwala ako na kung patuloy akong mag-aaral at magpapabuti, balang araw ay makakamit ko ang pagkilala. Ngunit ang araw na iyon ay hindi dumating. Nagsimula ang lahat noong si Chou ay nasa 7 o 8 taong gulang pa lamang. Noong panahong iyon, isang doktor sa loob ng angkan ang tumuro sa isang ultrasound na imahe sa dingding at nagpaliwanag, tingnan niyo ito. Hindi pa ako nakakita ng daloy ng mana na ganito. Sa ganitong uri ng mana, hindi siya nababagay sa mahika, at kung susubukan niyang magsanay sa martial arts, ang pagpapatatag ng kanyang enerhiya ay magiging lubhang mahirap. Sa kondisyon ni Young Master Li Chou, ang pag-abot sa ika-9 na antas ay maituturing na isang himala. Nang marinig ito, ang ama ni Chou ay tahimik na bumantong hininga, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa bintana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Iyon ang sandali nang nagbago ang lahat.
Nang malaman ng mga tao ang tungkol sa aking kondisyon, binaliwala nila ang aking pagpili ng banal na sandata bilang isang pagkakataon lamang, o mas masahol pa, isang pagkakamali. Gayunpaman, ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya. Gusto kong patunayan na mali sila. Naabot ko ang ikapitong antas sa edad na 25. Noong panahong iyon, ako ay tunay na nagagalak, kahit na ang aking mga kapatid ay naabot na ang antas na iyon noong sila ay mga bata pa lamang. Ngunit ang kagalakan na iyon ay hindi nagtagal. Ako ay pinaalis mula sa angkan noong ako ay naging 30 taong gulang. Kung hindi dahil sa aking pinakamatandang kapatid, ako ay mauuwi lamang bilang isang walang buhay na bangkay nang ako ay itapon. Mula noon, ako ay tumatakbo. 10 taon na ang nakalipas. Nagsimula na ang panahon ng kaguluhan. Ang mga hindi pa natutuklasang lupain ay patuloy na lumalawak, at ang mga halimaw ay nagbabago sa nakakagulat na bilis. Ang aking ama, ang taong kinikilala bilang tuktok ng martial arts, ang pinuno ng angkan ng Lee Marshall, ay pumanaw. Hindi nagtagal matapos kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay sa media, isang grupo ng mga figurang nakasuot ng maitim na balabal ang dumating upang hanapin ako. Nang makita ko sila, kumunat ang aking noo at tinanong sila, Black Spear Corps, paano niyo ako natagpuan? Hindi sumagot ang mga lalaking nakaitim. Sa halip, inabutan nila ako ng isang liham at nagsalita sa mababang, malungkot na tinig, ang utos na ito ay para sa iyo. Bumalik sa pananaw ni Cho, siya ay bumantong hininga habang binabaliwala ng grupo ng Black Merchant ang kanyang tanong, pagkatapos ay mapait na tumawa sa kanyang sarili. Haha, kaya magpapanggap na lang silang hindi nila ako narinig. Hindi ko ba talaga matatakasan ang sinumpaang dugong ito? Umiling, mabilis niyang binasa ang liham, unti-unting pinagsasama-sama ang sitwasyon. Pinuno ng angkan na si Lee Ganong. Kaya ang ikatlong kapatid ang naging pinuno ng angkan. Kung gayon, kumusta ang pinakamatandang kapatid? Naglalaro ang mga tanong sa kanyang isipan, ngunit bago pa siya makapag-isip pa, ang mga lalaki sa kanyang harapan ay nagsalita muli, magkikita tayo sa loob ng 1 oras. Sa gayon, sila ay tumalikod at umalis. Hinawakan ni Cho ang liham sa kanyang kamay, ang kanyang boses ay tumaas ng may pagmamadali, teka, ano ang nangyari sa aking pinakamatandang kapatid? Ngunit nanatiling tahimik ang grupo ng Black Merchant. Frustrated, nagpatuloy siya, hindi pa ako humahawak ng espada sa nakalipas na 10 taon, kaya bakit niyo ako pinapaimbestigahan sa mga hindi pa natutuklasang teritoryo? Sa mga salitang iyon, tila nawala ng pasensya ang isa sa mga lalaking nakaitim. Tumalikod siya, nakatitig kay Cho, sinasabi mo bang tumatanggi ka? Ang kanyang kamay ay kusang umabot sa puluhan ng kanyang espada, isang banayad ngunit hindi maikakailang banta. Isang lamig ang gumapang sa likod ni Cho. Mabilis niyang napagtanto na ang pagtanggi sa kanila ng walang lehitimong dahilan ay mag-iiwan sa kanya ng isang resulta lamang, kamatayan. Dahil walang ibang pagpipilian, siya ay sumuko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gagawin ko ito. Nasiyahan sa kanyang sagot, ang mga lalaking nakaitim ay nawala na parang hangin. Nang sila ay umalis, nagngalit ang mga ngipin ni Cho, dinurog ang liham sa kanyang kamao. Mga bastos. Bumalik sa kasalukuyan, si Cho at ang kanyang grupo ay naglalakbay sa kagubatan sa loob ng ilang panahon nang bigla nilang matisod ang isang malaking nabubulok na istruktura. Ang isa sa mga nakababatang lalaki sa grupo ay huminga ng malalim sa gulat. Ha! Isang abandonadong gusali. Maayos pa pala ang kondisyon nito. Sa tabi niya, nagmungkahi ang isa sa mga lalaking nakaitim, pumasok tayo sa loob. Walang pag-aalinlangan, binunot ng grupo ang kanilang mga sandata, mahigpit na hinahawakan ang mga ito habang maingat silang pumapasok sa abandonadong gusali. Ang kanilang mga mata ay naglilibot, sinusuri ang bawat sulok, at ang kanilang nakita ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga katawan. Ang lugar ay puno ng mga buto, mga tambak nito, parehong tao at halimaw. Ano to? Mga labi ba ito ng mga sinaunang hayop? Sigaw ng isang tao sa takot. Ngunit bago pa nila maproseso ang nakakatakot na tanawin, sinabi ng isa sa mga nakaitim, simulan ang operasyon. Sa kanyang utos, 2 lalaking nakaitim ang sumugod pasulong ng walang babala. Ang nakababatang lalaki sa grupo ay halos walang oras para maunawaan ang nangyayari bago maputol ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan.
Tumalsik ang dugo sa sahig habang bumagsak ang kanyang walang buhay na katawan. Ang atake ay napakabilis at walang awa na ang natitirang mga martial artist ay nakatayo lamang na nagyelo sa gulat bago sumabog ang kanilang mga sigaw. Ano ang ginagawa nyo? Ang tanging sagot ay ang nakakakilabot na boses ng isang assassin, alam niyo mula sa simula na kayong lahat ay mga patay na tao. Dapat kayong maging karangalan na isakripisyo ang inyong mga sarili para sa kapakinabangan ng pamilya. Ang kanyang mga salita ay malamig at walang emosyon habang sumusugod siya patungo sa mas matandang mandirigma. Ngunit bago siya makasuntok, isang matalim na talim ang tumusok sa kanyang dibdib mula sa likuran. Ang kanyang katawan ay naniga sa kawalan ng paniniwala. Ang tumusok sa kanya ay walang iba kundi si Cho. Ang kanyang boses ay walang emosyon habang nagtatanong siya, sino ang nasa likod nito? Ang assassin, sa halip na magpumiglas, ay sumagot ng kalmado, na parang ang sakit ay isang banyagang konsepto sa kanya, ang pinuno ng angkan ang nasa likod nito. Inutusan kaming dalhin ka rito, basta hindi ka lumaban. Isang bahagyang ngisi ang dumampi sa kanyang mga labi habang inaabot niya at dinurog ang talam na nakabaon sa kanyang dibdib. Pagkatapos, sa harap ng hindi makapaniwalang mga mata ni Cho, ang malaking sugat ay nagsimulang magsara, ang laman ay nagdudugtong sa sarili nito sa hindi natural na bilis. Halos hindi makapaniwala si Cho sa kanyang nasaksihan, ngunit bago makagawa ng isa pang galaw ang assassin, sinamantala ng mas matandang martial artist ang pagkakataon, mabilis na gumalaw sa likuran niya para sa isang sorpresang atake. Sa kasamaang palad, kulang ang kasanayan ng mas matandang mandirigma. Bago pa man niya mailunsad ang kanyang atake, casual na inihagis ng assassin ang kanyang talam sa likuran niya, hiniwa ang lalaki sa dalawang bahagi. Tumalsik ang dugo sa sahig, ang hangin ay makapal sa amoy ng bakal. Ibinato ng assassin ang isang mapanghamak na tingin kay Cho, ang kanyang mga labi ay kumulat sa pangungutya. Kaawa-awa, akala ko mas malakas ka kaysa rito, lalo na't kalahati ng iyong dugo ay nagmula pa rin sa prestihiyosong pamilya ng Lee Marshall. Walang ibang, sinabi, sumugod siya pasulong na parang kidlat, ang kanyang paa ay bumagsak sa dibdib ni Cho nang may nakakabasag butong lakas. Ang epekto ay nagpalipad kay Cho na parang kanyan, bumagsak sa mga pader at bumagsak sa mga tambak ng buto bago tuluyang huminto. Tumulo ang dugo mula sa kanyang mga labi, lumabo ang kanyang paningin, ngunit kakaiba, ang kanyang isipan ay nanatiling nakakapangilabot na kalmado. Hindi ako maaaring mamatay dito. Kailangan ko ng sandata. Ang kanyang mga mata ay naglilibot ng galit sa larangan ng digmaan, naghahanap. Pagkatapos ay nakita niya ito, isang mahabang espada na nakabaon ng malalim sa gulugod ng isang malaking patay na hayop. Diyan, ang espadang iyon ay sapat na malakas upang pumatay ng isang bagay na ganito kalaki. Kung magagamit ko lang ito, magkakaroon ako ng pagkakataon. Sana gumana ito. Walang sinayang na oras, inabot ni Cho ang espada at hinugot ito. Ngunit sa sandaling umalis ang talam sa mga buto ng halimaw, nagsimula itong matuno, naglalaho sa mga hibla ng itim na usok. Napigilan ang hininga ni Cho, humigpit ang kanyang hawak sa walang laman na hangin habang ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalan ng paniniwala. Bakit? Bulong niya, ang kanyang boses ay hamkag. Pagkatapos, mula mismo sa kanyang likuran, tumunog ang boses ng assassin, hindi ako makapaniwala. Ang isang inapo ng pamilya Lee ay bumagsak sa gayong kaiyahiyang kamatayan. Ang kanyang tono ay puno ng kasiyahan. Kahit papaano, hayaan mong ipadala kita ng maayos bilang isang taong dating nagdala ng pangalang Lee. Sa isang mabilis na galaw, hinawi ng kanyang espada ang hangin, na bumubuo ng isang pulang arko na nakatutok mismo kay Cho. Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang katawan ni Cho at bumagsak pasulong. Isang kaisipan ng sama ng loob ang pumuno sa kanyang isipan. Ang langit ay tunay na malupit. Mamamatay ba talaga ako ng ganito? Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi tumakbo, nagtitiis ng hindi mabilang na pagkabigo, at gayon paman, ganito ang wakas. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong mabuhay muli, ako ay. Bago niya matapos ang kaisipan, ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim. Ngunit ang kanyang kamalayan ay hindi tuluyang naglaho. Isang manipis na guhit ng liwanag ang lumitaw sa loob ng kalaliman, at pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw, anak ba ito ni Eugene? Ano ang nangyari kay Eugene?
Malapit doon, isa pang boses, ang boses ng isang lalaking nakasuot ng damit ng butler, ay nag-alinlangan bago sumagot, nang matagpuan namin siya ay. Huminto ang kanyang mga salita. Bumalik sa pananaw ni Cho, ang mga boses at mukha ay nagdulot ng malalim na pakiramdam ng nostalgia. Ang boses na ito ang aking ama, ngunit matagal na siyang patay. Teka, mukhang napakabata niya, at hindi lang siya, maging si Butler Choi ay mukhang pareho. Ama, Butler Cho. Umabot pa sulong si Cho nang walang pag-iisip, ngunit nang tumingin siya pababa, ang kanyang nakita ay isang pares ng maliliit at marupok na kamay. Ang dahilan ay simple, sa sandaling iyon, siya ay nasa katawan ng isang bagong silang na bata. Habang tinitingnan ang kanyang maliliit na kamay, iginalaw niya ang mga ito ng ilang beses, sinusubukang kumpirmahin kung niloloko siya ng kanyang mga mata. Nagtanong siya sa kanyang sarili, ano ang nangyari? Dapat patay na ako. Ito ba ang kabilang buhay, o isang alaala lamang? Hindi alam ang panloob na kaguluhan ng kanyang anak, ang ama ni Cho, si Lee Tishan, ay nagsalita sa butler, yun ang magiging angkop na pangalan para sa kanya. Tulad ng ibang mga bata, ayusin ng isang yaya at ilang miyembro ng Shadow Sword Corps upang bantayan siya, at hayaan siyang sumali sa seremonya ng pagpili ng espada kasama ang ikawalong binibini. Ang butler ay kitang-kita na nagulat sa utos. At nag-alinlangan bago nagtanong, agad-agad. Ngunit hindi pa siya handa. Bukod dito, ang ikawalong binibini ay ilang buwan na mas matanda sa kanya. Nag-isip sandali si Tishan sa mga salita ng butler, ngunit pagkatapos ay umiling. Hindi mahalaga, aalis na ako ngayon. Sa gayon, sumulyap siya kay Cho, na nagpang-inig sa bata, bago mabilis na lumabas ng silid. Nang umalis ang kanyang ama, saka lamang nakahinga ng maluwag si Cho. Phew, tulad ng inaasahan, ama, hindi ko siya nakita sa napakatagal na panahon, ngunit ang presyon na kanyang inilalabas ay kasing nakakapanlumo tulad ng naaalala ko. Ano ang sitwasyon na ito? Parang masyadong totoo ito para maging isang alaala, at ang pag-uusap kanina, talagang nangyari yon. Ayaw kong maniwala, ngunit kung totoo ito, nagbalik ba talaga ako sa sinumpaang puntong ito sa panahon? Habang lalo niyang iniisip ito, lalo itong nagiging katawa-tawa. Mabilis na lumipas ang panahon. Ilang buwan matapos ang pagbabalik ni Cho, dumating ang isang mahalagang araw para sa angkan ng Lee, ang seremonya ng pagpili ng espada. Ito ang araw kung kailan ipapakita ng mga inapo ng angkan ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng pagpili ng kanilang mga sandata. Ang ama ni Cho ay napili ng 12-12 ng espada at naging pinakamalakas na swordsman ng kanyang henerasyon. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay mas pambihira pa, pinili hindi lamang ng mga espada kundi pati na rin ng mga tome at staff, na nakakuha ng pandaigdigang pagkilala para sa kanyang kahusayan sa parehong swordsmanship at mahika. At ngayon, oras na ni Cho. Sa sandaling ito, si Cho ay nakasuot ng napakagarbong kasuotan, gayunpaman, ito ay nagpadama sa kanya ng medyo hindi komportable. Napansin ang kanyang ekspresyon, isang katulong na nakatayo malapit ay ngumiti ng maliwanag at pinuri siya, "Oh, ang aking batang master ay napakagwapo ngayon. Kahit na nasa hindi pamilyar na lugar ka, hindi ka umiiyak." Napakagulang. Ang katulong na ito ay si Moon Gawa, ang personal na tagapag-alaga ni Cho. Marahan niyang binuhat si Cho sa kanyang mga bisig at nagpatuloy, "Sigurado akong makakatanggap ka ng magagandang resulta ngayon. Ang iyong kinabukasan ay tiyak na magniningning ng maliwanag." Nang marinig ito, sumulyap si Cho sa kanya at hindi sinasadyang naglabas ng isang mahinang ngiti. Isang bakas ng nostalgia ang kumislap sa kanyang mga mata habang muling lumitaw ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Gawa ay palaging parang ina sa kanya, ngunit dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, siya ay itinapon mula sa sambahayan. Siya lamang ang nagluha para sa kanyang kalungkutan at palaging nanatili sa kanyang tabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang mangyari yon. Anuman ang mangyari, paprotektahan ko siya. Sa kaisipang iyon, inabot ni Cho ang kanyang maliliit na kamay at marahang hinawakan ang mukha ni Gawa. Ang kilos ay ikinagulat niya, ngunit kusang niyakap niya siya ng mas malapit. Noon lang, isang boses ang pumutol sa kanilang sandali, "Batang master, handa na ang lahat." Nang marinig ito, lumingon si Gawa kay Cho na may banayad ng ngiti, "Kung gayon, aalis na ba tayo ngayon?" Samantala, sa ibang lugar,
si Butler Choi ay nakatayo sa likuran ni Titian at magalang na ipinaalam sa kanya, handa na ang lahat. Bahagyang tumango si Titian bago sumagot, mabuti. Umalis na tayo. Sa gayon, nagsimulang maglakad ang buong prosesyon patungo sa isang tiyak na lokasyon, isa na halos kahawig ng isang arena. Gayunpaman, sa gitna ng larangan ng digmaan, nakatayo ang hindi mabilang na sandata na nakatanim ng patayo sa lupa, habang ang mga manunood mula sa buong paligid ay nagtipon upang saksihan ang seremonya. Nang mapansin nila ang pagdating ni Cho, mabilis na kumalat ang bulungan sa mga manunood, ang batang iyon, siya ba ang anak sa labas na dinala mula sa labas? Samantala, nakaupo sa isang mas prestihiyosong seksyon ng grandstand ang ilang pangunahing figure ng angkan ng Lee. Ang eleganteng babaeng nakaupo sa harapan ay si Baekwon, ang matriarch ng pamilya. Sa tabi niya, na may mahabang umaagos na buhok, nakaupo si Lee Jung, ang punong katiwala. Ang susunod ay ang pinakamatandang anak ng angkan, si Lee Gun-ung, at sa wakas, ang ikatlong anak, si Lee Mung-jin. Habang patuloy na tahimik na nagmamasid at sinusuri ng karamihan si Cho, biglang nagsalita si Mung-jin, masyado pa siyang bata. Hindi mo ba natatandaan kung paano tayo nakilahok sa seremonyang ito sa edad na iyon din? Tama ba, Gun-ung? Sumulyap siya sa kanyang nakatatandang kapatid habang nagsasalita, naghihintay ng kanyang sagot. Tumugon si Gun-ung nang walang pakialam, oo, siguro. Walang ideya kung saan siya nanggaling. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit sa loob-loob, nakita niya ang sitwasyon na medyo nakakatawa. Lumipat ang eksena sa arena. Sa sandaling ito, itinaas ni Titian ang kanyang boses at nagpahayag, nagsisimula na ang seremonya ng pagpili ng sandata. Dalhin si W forward. Nang marinig ang utos na ito, nagmamadaling dinala ng isang babae ang isang maliit na batang babae patungo sa entablado. Ang batang ito ay si Lee W, ang ikawalong anak ng angkan. Marahang pinaupo siya ni Titian sa isang upuan bago kinuha ang isang maliit na dagger mula sa kanyang bulsa. Walang pag-aalinlangan, idiniin niya ang talam sa dulo ng kanyang maliit na daliri, na naglabas ng ilang patak ng dugo. Sa sandaling tumulo ang kanyang dugo sa lupa, may nangyaring kahanga-hanga. Isang makinang na asol na ilaw ang lumitaw, sumugod patungo sa koleksyon ng mga sandata sa malayo. Bigla, ang isa sa mga sandata, isang pilak na puting espada, ay nagsimulang kumislap ng maliwanag. Nang masaksihan ang pangyayaring ito, kumalat ang mga bulungan ng pagkamangha sa buong madla. Wow, iyon ang maalamat na relic class weapon, Fangblade. Isang tunay na obra maestra. Sa loob ng mga henerasyon, hindi pa ito tumutugon sa sinuman dati. Hindi pinansin ang usapan, iniunat ni Titian ang kanyang kamay patungo sa espada, gamit ang kanyang kapangyarihan upang ipatawag ito sa kanyang hawak. Nang mahigpit niyang hawakan ang talam, bumalik siya sa kanyang anak na babae at marahang niyakap siya. Mula sa araw na ito, ang Fangblade ay mapapasa kay W. Sa kanyang pahayag, maraming mararangal na babae sa madla ang agad na nag-alok ng kanilang pagbati, "Congratulations, young lady." Isa pang henyo ang isinilang sa angkan. Tunay na makasaysayang okasyon ang araw na ito. Sa pagtanggap ng mga pagbati na ito, ang matriarch ng angkan, si Lady Baekwon, ay magiliw na ngumiti at marahang nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagdilim nang muling magsalita si Titian, at susunod, magsisimula na ang seremonya ni Yang.